Ngayon po, mga minamahal, tayo po ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. And again, we want to praise the Lord sa ministry po ng Believer's Breakfast. At umaasa po ako na bawat isa ay talagang magbibigay pansin po para po sa ating pong mga gawain na nai-announce. Ano po? So kaya ngayon po mga minamahal, actually po meron po akong message pero malakas po ang conviction sa akin na ang isa sa akin pong naging paboritong mensahe ay maibahagi po sa bawat isa. Okay? So, Sister Nilda Galit, good morning sa iyo at shoutout sa iyo. Kay Preacher Romy C, magandang umaga. So, shoutout din po sa ating mga preachers dyan po sa People's Baptist Church International sa panguna po ni Pastor Bonner, Bishop Bonner Zandaya, si Preacher Romy C at si Preacher Joel Cruz. So, shoutout sa inyong lahat dyan. At ang Team PBCI, People's Baptist Church International. So, shout out sa inyo. Marami-rami na rin po ang ating kasama na nakasubaybay dito po sa Believer's Breakfast mula po sa pinagpapastoran po ng ating mahal na Bishop Bonner Zandaya. Okay? So, again, ang ating pong topic ngayon ay posible po na alam na ng marami po sa atin, familiar po sa marami sa atin, but the conviction of the Holy Spirit is very strong, maybe because of the messages na akin po natatanggap, lalo na po sa mga mabibigat na sitwasyon na talagang humihingi po ng panalangin sa akin. So, this time, mga kapatid, sa leading po ng Panginoon, I would like to give to you the message from Jeremiah 33:3. Jeremiah 33:3. Ang ating pong talata, ganito po ang sinasabi. And maybe some of us, especially Christians, yung mga matatagal ng Kristiyano, hindi nyo lamang po ito memorize, baka paborito nyo pa po ito, or most of the times, ginagamit po natin ito para po sa usapin ng panalangin. Jeremiah 33:3, Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things, which thou knowest not. Tumawag kayo sa akin, at ako ay sasagot sa inyo. At ako ay magpapakita ng kagilagilalas ng mga bagay na hindi nyo sukat paniwalaan. Okay, so this time, ito po ang ating paksa. And I would like to encourage every believer this morning, let us enjoy our prayer life. Let us enjoy our prayer life. Let us pray. Our gracious loving God, our Father in heaven, thank you so much for your word. And I pray that this morning, as we listen to you, as we study your word, may you again bless our hearts, enlighten our minds. May we realize the importance of this great blessing, at ito po ay ang blessing ng pananalangin. May we enjoy our prayer life, Heavenly Father. At ito pong amin pong pagsasalo-salo ito, ang pag-aaral na ito, ay tinitiwala po namin sa iyong makapangyarihang kamay. Alam ko po na alam mo ang dahilan kung bakit ito ang naging kapasyan po ng aking puso na ibahagi sa bawat taga-subaybay. I pray that you will again accomplish your will in this Bible sharing, O God. Give me wisdom, guide me, Lord, and meet the spiritual need of your people. For all of these things I ask and pray in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so sa pagkakataong ito mga kapatid, ating pong bibigyang pansin ang naging pangungusap ng Diyos sa kanyang bayan, at ito nga po ay ang ating binasang talata na nagsasabi, ang panawagan po ng Panginoon, call unto me, tumawag kayo sa akin, call unto me and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Ang ating pong pag-uusapan ay ang usapin tungkol sa pananalangin. Yes, maganda po na tayo po'y nagpe-pray request. Maganda po na ating pong nasasabi sa ating kapatiran, sa ating pong church. In fact, yan po ang reason kung bakit meron po tayong prayer meeting.
to pray for one another, to pray together. That is the purpose why we have our prayer meeting. But listen, ngayon pong umagang ito, bagamat po pwede po na atin pong ibahagi sa ating mga kapatiran ang ating pong prayer request, marahil tayo po pwedeng magpanalanginan sa isa't isa. But it is good na sa umagang ito, makita po natin na sa usapang pangungusap ng Panginoon, sa usapan po o paksang panalangin, mga kapatid, magandang mas lalo po nating makita ang mas malaking blessing na tayo mismo, bagamat walang problema na nagpe-pray request tayo, na tayo mismo ma-enjoy po natin ang ating prayer life. It is good for all of us believers to enjoy our prayer life. Yun po ang isa sa bagay na nais po nating isentro ngayon, na siyang naging dahilan kung bakit sa masasabi po nating paggawa ng Panginoon sa akin. In fact, si Ma'am Risa Lumangyaw, siya po'y witness na ako po ay may nakakasang mensahe po na kung saan dapat kahapon din po, iyon po ay aking pagpapasyahan na ibahagi po sa inyo. At dito gusto kong makita nyo that your beloved evangelist is very sensitive doon po sa pagkilos ng banal na spirito. Siyempre po, kaming mga pastor, sa amin pong paniniwala, meron kaming mga mensahe na gustong ibahagi, na gustong ibigay, but it is very important for all the pastors sa mga nagpipreach na ang ating ipipreach ay hindi yung kung ano yung gusto nating ipreach, hindi kung ano yung gusto nating ibigay na mensahe, kundi kung ano po ang nais ng Diyos na mensahe na atin pong ipahayag at atin pong ibahagi. And this morning, sinasabi ko po sa inyo, ito po ay pamilyar na talata kung tutuusin, at ito po ay paborito kong outline, mga kapatid, na talagang hindi ko po mapigil na talagang ito po ay sundin, mga kapatid, sapagkat naniniwala po ako na maaaring ito po ay po pwedeng ma-refresh sa mind ng bawat isa, and at the same time, mga kapatid, mapalakas po tayo patungkol po sa usapin ng panalangin na, ewan ko kung tamang sabihin po natin, na ang panalangin po ang isang tila na babaliwala o napapabayaang bagay sa buhay ng maraming Kristiyano. Alam niyo po, ito ang, kung magpapakatotoo po tayo ngayon, ito po yung isang bagay na sa akin pong paniniwala, kailangan pong mapalakas sa buhay ng mga mananampalataya. So, yung tatlong bagay po ang gusto kong i-share sa inyo mula po dito sa ating talata. So again, according sa Jeremiah 33:3, ang sabi po, call unto me. Ang Diyos po ang nananawagan, ang Diyos po ang nagsasabi sa kanyang bayan, at ang sabi po ng Panginoon, call unto me. Okay? And then, ang kasunod po ng talata, I will. Call unto me and I will answer thee. And then yung last part po, ang sabi, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. So ito po ay hinati ko sa tatlo, mga minamahal. Una po, the asking privilege. Pangalawa po, the assuring promise. Pangatlo po, the amazing power. So dito po sa ating pong magiging pagtalakay, I want all of you to somehow consider the asking privilege of the godly, the assuring promise of God, and the amazing power of God. So itong tatlong ito ang makikita nyo po na po pwedeng isa sa pinakamagandang outlines na magagawa po natin sa Jeremiah 33:3. Okay, alam natin na ang Panginoon po sa madalas na pagkakataon, siya po ay nangungusap at nananawagan sa kanyang bayan. Sa mga sitwasyon po na dinadaanan ng kanyang bayan, ang Diyos po, mga kapatid, lagi meron po siyang paraan ng pagtuturo, ng pangungusap, ng pagtawag, ng pagbibigay atensyon sa kanya pong bayan. And I believe, mga kapatid,
Isa sa masasabi po nating popular na prayer verse na ginagamit nating talata para sa prayer. Kasi po, alam natin na ang usapang prayer ay inilalarawan natin sa tinatawag nating pagtawag. Pagka sinabi po nating prayer, ito po ay pagtawag sa Diyos. It is actually about calling God, calling on God, communicating with God, communing with God. Yan po yun. Kaya nga tayo po, medyo naging particular tayo na sa usapang prayer. Ito po ay hindi yung bang masasabi nating vain repetitious prayer. Yung walang kabuluhang paulit-ulit. Kasi ibang-iba po yung prayer na kung ano po yung galing po sa puso, yun ang sasabihin mo sa Panginoon. Hindi po yung memorize na panalangin, mga kapatid. Kundi ito po ay importante sapagkat makikita nyo po na ang ating pong mga magiging puntos ngayon ay magiging pagpapatibay kung bakit sinasabi ko po sa inyo na ibang-iba yung prayer na talagang yung Espiritu mismo sa puso po natin ang naglalagay ng kung ano yung dapat nating ipag-pray. Alright? So bago po ako lumusong at magpatuloy, pansinin muna po natin. The asking privilege of the godly. Ang sabi po ng Diyos, call unto me. Okay, the assuring promise, and I will answer thee. And then the amazing power, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. So isa-isahin na po natin. The asking privilege of the godly. Sa Biblia po, kung matatandaan natin, particularly in the New Testament, okay, given na po yan na ang Diyos, ang bayan niya, sa kanilang kaugnayan, so ang bayan po ay napaka-pribilehiyo na sila po ay makatawag sa ating Diyos. Ano po? Sa Panginoon. Now, sa New Testament, atin pong makikita na ang Panginoong Hesukristo, nung nagturo po, tungkol po sa panalangin, naalala ko po yung mga disipulo, nagsabi sa kanya, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. And then mga kapatid, nung sila po ay sabihan ng Panginoon patungkol sa panalangin, so dito po makikita nyo na ang sinasabi ng Panginoon, when ye pray, say, Our Father. So that answer or that teaching is leading to the idea na ang prayer po ay privilege na ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga anak. So it is very important for us to have right relationship first to our God. Yung kailangan matiyak mo muna na ang Diyos ay iyong Ama. Kasi yun po ang sabi ng Panginoon when ye pray, say, Our Father. Ang tanong po, paano po ba natin magiging Father ang Diyos? So, lagi po binabanggit natin na yung nakamulatan natin o nakagisna nating paniniwala na lahat ng tao anak ng Diyos ay kitang-kita po natin na sa liwanag ng salita ng Diyos, maling paniniwala po yan. It is not right to say, if you will consider the Bible, if you will understand the teaching of the Bible, it is not right, it is not true that all people are children of God. Hindi po totoong lahat ng tao anak ng Diyos. Yung lahat ng tao o ang tao ay nilalang ng Panginoon, okay po yan, areglado po yan. But again, let me emphasize to you na kung saan sa Biblia po, very clear, popular verse sa Bible, mga kapatid, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Mali po na tinukoy na only begotten Son ang ating Panginoong Jesus kung lahat ng tao pala anak ng Diyos. Kasi ang ibig sabihin po ng only begotten Son, kaisa-isa, bugtong na anak ng Panginoon. So, ang tamang paniniwala, ang tamang turo ng Biblia, Jesus Christ is the only begotten Son of God. Therefore, it is wrong to say that all people are children of God. Si Jesus Christ lang po ang anak ng Diyos. At ito nga po ang isang bagay na nililiwanag po natin. Na dahil ang sabi po, when ye pray, say, Our Father, it means to say na ang prayer po ay privilege na ibinibigay sa anak. Ang problema, hindi nga po anak ng Diyos ang lahat ng tao. So, ang tao ngayon, kinakailangan
na malagay sa katayuan na mapapabilang sa mga anak ng Diyos o magiging anak ng Panginoon. Sa turo po ng Bible, paano yan? Paano na kung tutuusin tayo na nilalang ng Panginoon ay mapapabilang or bibigyan ng karapatang maging anak niya? The answer is very clear in the Word of God, na ang John 1:12 ang susi. Ano po ang sabi ng John 1:12? But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Datapot ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Therefore, ang anak ng Diyos ay ang mga nagsitanggap sa Kanya. And doctrinally speaking, it is very important for us to understand the doctrine of the Word of God na sa usapan ng sonship, it is by accepting Christ in our heart by faith as our Savior. Kaya nga sa Romans chapter 8, ito po yung ating pinangahawakan. Kumbaga, ang ating pong legal adoption paper ay ang John 1:12. Di po ba? But as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Now, sa Romans chapter 8, verses 14 and 15, klarong-klaro sa presentasyon ni Apostol Pablo, at ito po ay doktrina na dapat maintindihan po ng bawat mananampalataya, na sinasabi po ng Romans 8, verses 14 and 15, ang linaw-linaw, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So, tinutukoy po na ang mga anak ng Diyos ay yung ginagabayan, yung pinangungunahan ng Banal na Espiritu. Okay? Again, according to Romans 8:14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. In verse number 15, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. You see? So dito po ating makikita, mga kapatid, ang napakaliwanag na turo ng salita ng Diyos na ang pagiging anak ng Diyos ay sa katayuan na ang tao po ay nagpasya na tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Ang deklarasyon ng Bible, legal adoption paper of all believers, John 1:12, at ang patunay nito ay ang gabay, pangunguna ng Banal na Espiritu na nagpapakita na tayo po ay tumanggap sa Panginoon at tayo po ay tinanggap na anak ng Diyos, whereby we cry, Abba, Father. Meaning, ikaw ngayon ay may pribilehiyo, amen, na tumawag sa Kanya, Daddy, Father. So, the word Abba is an Aramaic word na expression po ito nung intimacy, nung relasyon ng ama sa kanyang anak. At iyan po ang pinagkunan po natin ng salitang daddy. Ano ho? Daddy. So, may intimacy po doon sa usapang relasyon. So, relationship is very important sa usapan po ng prayer. Kaya ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi, when ye pray, say, Our Father. Paano mo ngayon tatawaging Father ang Diyos kung wala ka pang relasyon sa Kanya at hindi mo pa siya tinatanggap bilang tagapagligtas? So, napaka-importante po ng pagtanggap sa Panginoon by faith sa usapan po, mga kapatid, hindi lamang po ng iyong kaligtasan, kundi ng iyong pribilehiyo na makapanalangin. Sa usapang prayer, ang ating pong pagtanggap sa Panginoong Hesukristo ay napaka-importante. Kaya for me, masasabi nating privilege ng mga Kristiyano sapagkat ang prayer po ay dinisenyo ng Diyos sa Kanyang mga anak. Amen? Yes. So kaya ito po ang ating dapat i-secure, yung relasyon po natin sa Diyos, because if tayo po itiyak na sa ating kaugnayan, sa ating relasyon sa Diyos, so nasa atin na po ang pribilehiyo. So the asking privilege, yun po ang napakagandang makita po natin sa usapan ng prayer. Kaya kung anak ka ng Diyos, again, wala pong problema na tayo po ay nagpapanalanginan sa isa't isa, but I want you to realize that being one of His dear children, you can call on God. Amen? Yes, ikaw ay po pwedeng lumapit sa Diyos. Ikaw ay po pwedeng manghawakan na may Diyos. Meron kang tatay
na concern sa iyo, nagmamalasakit sa iyo, nakikinig sa iyo. At yun po ang doktrina ng panalangin na kinakailangang malagay po tayo sa katayuan na tayo po ay kanyang anak. So ito po ay given, privilege ng Diyos sa kanyang mga anak. Kaya nung sinabi pong call unto me, so ito po sa konteksto, alam nating panawagan niya sa kanyang bayan, pero tayo po, lalo na sa pagtuturo ng Biblia, particular sa New Testament, napakaganda po na maintindihan ng bawat isa na ang panalangin ay pribilehiyo na ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga anak. Ngayon, sa Romans chapter 8, makikita niyo po, particular, sa verse number 26. Diba? Ang linaw-linaw po na ang tao sa kanyang pangsariling kaisipan, hindi niya alam kung paano manalangin at hindi niya alam kung ano ang dapat niyang ipanalangin. Now, dito po ngayon pumapasok yung importansya ng ating pong understanding that if it is prayer, it is actually a spirit-to-spirit communing with God. So kaya ang panalangin po, leading din po yan ng Espiritu. Kaya ako at ikaw, para makapag-pray tayo, kasi, sa 1 John chapter 5, in 1 John chapter 5, verse number 14, ang sabi po ng Bible, mga kapatid, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Unawain niyo pong mabuti, mga kapatid. Ang sabi po, malinaw, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask, listen to this, anything, okay? Ano man daw po ang hingin natin, pero importante po yung karugtong, according to His will, He heareth us. So mga Kristiyano, bagamat ako at ikaw ay anak ng Diyos, at tayo po ay may pribileyo na tumawag sa Kanya, it is good also to understand the doctrine of the Bible about prayer, na ang prayer po, ito po ay makikita nating nasa paggabay pa rin, pangunguna, patnubay ng banal na Espiritu. Kasi tayo po hindi raw natin alam kung ano yung dapat nating ipanalangin. Di po ba? Kundi yung Spirit. Diba? Likewise, yun po ang sabi at ang eksaktong salitang ginamit po ni Apostol Pablo sa aklat po ng Roma, kung inyo pong mabibigyang pansin. Sige po, para po yung mga ilan sa atin na napaka-particular. Tingnan nyo po yung sabi ng Romans 8 and verse number 26. Diba ang ganda-ganda po ng kanyang binanggit po dito. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Why? And He, ang sabi ng verse 27, and He that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because He maketh intercession for the saints according to the will of God. So, listen, doon sa pag-uugnay po natin sa katuruang panalangin ng banal na kasulatan, ang sabi po, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Ngayon, paano kung makakapanalangin ng ayon sa kalooban ng Diyos? Diyan ngayon tumatrabaho ang banal na Espiritu. Kaya ang banal na Espiritu po, siya mismo ang gumagawa sa atin po, ang nagtuturo po sa atin, gumagabay sa atin ng mga panalangin ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya dapat maintindihan natin na ang prayer hindi pag-uutos sa Diyos kung ano yung dapat niyang gawin, kundi ang panalangin ay paghanap sa kung ano ang kalooban ng Diyos, at yun po ang dapat nating ma-consider. So kaya mga kapatid, mga minamahal, nakita po natin na dito po sa ating talata, makikita nyo na ang bayan po niya ay napaka-privileged that they can call anytime, pwede po silang tumawag sa Panginoon. So, the same thing with us, Kristiyano. Dahil anak na po tayo ng Diyos, ang privilege po natin, very clear, na sinabi po sa Bible. So, the asking privilege of the godly, call unto me.
Kaya anuman ang kahilingan mo, anuman ang sitwasyon mo sa buhay, anuman ang pinagdadaanan mo, hindi po ang pagkabalisa, hindi po ang pagkataranta, hindi po ang takot, ang dapat bumalot po sa atin, ang dapat mapaalalahanan po tayo na dahil anak tayo ng Diyos, napaka-privilege po natin, we can call on God anytime, we can cast all our care on the Lord. Yan po ang sinasabi ng Bible. Di po ba? So mga kapatid, yun po ang napakagandang bagay na dapat ma-appreciate po natin. The privilege na meron po tayo. Ang tawag ko dyan, the asking privilege. Yung pribilehiyo na pwede tayong humingi sa Diyos. Kasi ang sabi nga niya, ask, diba? Seek, knock. Yan po'y privilege, mga kapatid, na pwede tayong humingi sa Diyos. At napakaganda po ng ating pong tatalakayin sa pangalawang bahagi po nito. Call unto me and I will answer thee. Opo, meron pong ilan na mga sitwasyon sa buhay na meron taong magsasabi sa iyo, lalapit sa iyo. Halimbawa, nakilala mo ang isang tao na particular sa usapang ganito, nakalinya siya sa usapang, halimbawa po, sa usapang hospital, sa usapan pong mga papers, documents na kailangan mong lakarin. Ay, kapag ka sa agency na to, ako tawagan mo. Well, nakakatuwa, napaka-privilege na sinabihan ka, natawagan mo siya. Kaya lang, alam niyo po, may mga pagkakataon na gustuhin mo man at ginawa mo yan, pero ang wala tayo, yung garantiyang sasagutin tayo. Di po ba? Pero ang Diyos, pag sinabi niya, tumawag kayo sa akin at sasagot ako sa inyo, tiyak yun. Kaya nga sabi ko, sa ikalawang puntos natin, at ito po yung sesentruhan naman natin, the assuring promise. Call unto me and I will. And I will answer thee. Yan po ang sabi po ng talata. Tumawag kayo sa akin at ako ay sasagot. Hindi baka kayo ay aking pansinin, hindi baka kayo ay aking sagutin. Very assuring po mga kapatid ang pangako, I will answer thee. Yun din naman po sa New Testament ang pinangahawakan ng mga Kristiyano. Dahil ang sabi po, ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. So, ang ating pong dapat maging encouragement, kaya nga sabi ko po sa inyo, being privileged, let us enjoy, mga kapatid, our prayer life. Diba? Napaka-pribilehiyo natin, kaya i-enjoy natin. Huwag kayong papayag na nagising kayo na hindi nyo ginamit ang pribilehiyo. Na anuman ang gusto nyong hilingin sa Panginoon, sa paggabay ng Banal na Espiritu, dahil anak na nga po tayo ng Diyos. Huwag kayong aalis ng bahay nang hindi nakapanalangin. Huwag po kayong kikilos ng sarili nyo pong hakbang. It is always good to acknowledge God first in everything we do, in every decision na gagawin po natin. Diba? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy way, acknowledge God. So, yun po ang dapat nating gawin. I-enjoy natin, praise God, anak niya ako. Binigyan niya ako ng pribilehiyo na makatatawag ako sa kanya. Kaya anuman ang pangunguna, gabay ng Banal na Espiritu, anuman ang kailangan natin, anuman ang sitwasyon natin, may Diyos na po pwede tayong tawagan. Amen? And the good thing about God, yung kanya pong assuring promise, call unto me and I will answer thee. So dito po mga kapatid, para po sa assurance natin. Kasi laging walang bahagi sa Diyos eh. Pag tayo po nag-isip, ang lagi, kapag ka ikaw ay nagpe-pray, kapag ka merong unanswered prayer, kung ito po ay hindi sa usapan ng time ng Panginoon, mga kapatid, it is good to somehow consider and evaluate that maybe the problem is on our part. Diba? Baka mamaya ang problema, nagpe-pray tayo hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. So hindi dapat yung gusto mo lang, kundi ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi po mga kapatid ng James chapter 4, diba? Maliwanag po, ye ask and receive not because ye ask amiss, that you may consume it upon your lust. Baka mamaya sablay po yung hinihingi natin sa Diyos.
Hindi ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga importante na anak ka ng Diyos, dahil pag anak ka ng Diyos, may Espiritu ka ng Diyos. Yung Espiritu ng Diyos ngayon, yun po ang gumagabay sa iyo at nagtuturo sa iyo ng mga panalangin na dapat mong ipanalangin. So it is very good na ako bilang anak ng Diyos ay sensitive sa kung paano kumikilos ang banal na Espiritu sa aking buhay. So kaya mga kapatid, makatitiyak po tayo na yes ang answer ng Panginoon. Hindi ba lagi sinasabi natin, ang Diyos sumasagot ng oo, ang Diyos sumasagot ng hindi, ang Diyos sumasagot ng maghintay ka. At minsan ang sagot ng Diyos iba sa kung ano yung hinihingi mo. Pero alam nyo po, if we will just study the teaching of God's Word concerning prayer, if we will pray according to His will, the sure answer of God is yes. At yun yung level na dapat natin pong maabot. Maabot natin sa prayer life natin that we can really claim na ang siguradong sagot ng Diyos, yes, because you are very confident na ang pinagpe-pray mo is according to His will. Kaya dapat, yun po yun. Naalala nyo po yung sinabi ng Panginoon sa Mark chapter 11? Sa Mark chapter 11, mga kapatid, sa verse number 22, ang sabi niya sa kanyang mga alagad, have faith in God. Kasi sabi niya sa 23, kapag kayo nagkaroon ng faith na yung kagaya ng mustard seed, you can even say to this mountain, be thou removed and cast into the sea, mangyayari daw po yun. Kaya, therefore, sabi ng verse number 24, therefore, whatsoever you pray, believe that you shall receive them and ye shall have them. Yung kapag ka daw nag-pray ka, maniwala kang tinanggap mo na at ito yung tatanggapin. So sabi ko nga, yung puntalatang yan ay sa konteksto ng faith na meron tayo sa Panginoon. Because that is the requirement of God. That if we will call on Him, if we will approach God, if we will pray, yung faith, yan po ay kailangan. Requirement po yan. Faith. Dapat tumawag ka sa Diyos na may pananampalataya. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 and verse number 6. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. So, importante po mga kapatid, mga Kristiyano, na sa ating pong pananalangin, ang ating pong kumpiyansa ay ang talagang prayer natin, kalooban ng Diyos, at ang ating kumpiyansa, ang Diyos natin ay Diyos na tumutupad sa kanyang pangako. Amen? Yes, the assuring promise of God. And I will answer thee, mga kapatid. Napakahalaga po niyan. So James chapter 1, verse number 6, mga kapatid, ang sabi po, James 1:6, but let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. So kailangan po na ang Kristiyano, para mapanghawakan ang Diyos, matuto siya na magtiwala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay katiwa-tiwala, sapagkat ang Diyos ay laging totoo sa kanyang pangako. Kaya tingnan niyo po yung psalmist. The reason why the psalmist is very thankful and very much encouraged sa kanyang prayer life, ginanahan po siya. Bakit? Tingnan niyo po ang sabi ng Psalm 116 verses 1 and 2. Psalm chapter 116 verses 1 and 2. Ano po ang sabi niya? I love the Lord because He hath heard my voice and my supplications, because He hath inclined His ear unto me. Yan po ang larawan. Mga kapatid, ang ibig sabihin, pagka ikaw nagpray, nakikinig ang Diyos. Pagka tayo po ay nagpray, kinikilig ng Diyos ang kanyang tenga. Ibig sabihin, pinakikinggan talaga tayo ng Panginoon. I love the Lord because He hath heard my voice, okay, and my supplication. Because He hath inclined His ear unto me. Kaya ano ang naging conclusion niya? Ginanahan eh. Diba? Sino ba naman ang talagang kapag ka sa prayer mo, kitang-kita mo, because the Lord promised, and that promise is very sure, na pag tumawag ka, sasagot siya. Sino ba naman yung nagpe-pray na talagang nasubok niya, napatunayan niya na sa pagtawag niya sa Diyos, nandiyan ang Diyos, na ang prayer niya sinasagot ng Panginoon? Sino ba naman na hindi gaganahang mag-pray? Minsan ito problema ng marami. Anak ko, pastor, pagod na po ako, pray ako ng pray, parang hindi naman sinasagot. Pray ako ng pray, parang hindi naman nangyayari. Pray ako ng pray, parang wala naman nangyayari. Oh, yun dapat magdadala sa iyo sa evaluation yun eh. Paano nangyari na pray ka ng pray, hindi sinasagot? Pray ka ng pray, walang nangyayari. Pray ka ng pray, hindi nangyayari. Mag-isip-isip ka, mag-evaluate ka. Hindi ba ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos, yung bang tumawag kayo sa Kanya, sasagot siya, bakit nga ba hindi sinasagot ang prayer mo?
Baka sablay. Baka hindi ayon sa kanyang kalooban. Baka mamaya ang prayer mo hindi talaga pagtawag. Baka ang prayer mo pagbabaka sakali. 'Di ba? Makapagdasal nga, malay mo, 'di ba? Hindi po ganoon ang tamang kaisipan at pusong taglay dapat ng mga magpe-pray. Dapat pag nagpe-pray tayo, we are actually 100% convinced na ang tinatawagan natin ay ang Diyos na mapangahawakan sa kanyang pangako, ang Diyos na mapagkakatiwalaan, na pwede mo talagang ilagak sa kanya ang lahat ng iyong mga kabalisahan, na po pwede talaga na ilapit mo sa kanya kung ano ang sitwasyon mo sa buhay, at pangawakan mo na ang Diyos ay nandyan na nangako na siya ay sasagot sa atin. Ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and it shall be open unto you. Mga kapatid, sapagkat ang bawat humihingi ay binibigyan, ang bawat humahanap ay nakakasumpong, ang bawat kumakatok ay pinagbubuksan. Yan po mga kapatid, ang Diyos na matuwid, hindi niya po pwedeng ipagkait sa kanyang anak ang mga bagay na kanyang kinakailangan. Kaya nga sabi ko, one of my favorite verses about prayer ay ang Romans chapter 8 and verse number 32, na iisipin nating mabuti na kung ang anak niya hindi niya ipinagkait sa atin, na kung ang anak niya ibinigay niya po sa atin freely, ano pa ang hindi niya po pwedeng ibigay sa atin na hihigit ang halaga sa anak niya na napakamahal niya na nagawa niyang ibigay sa atin? Kakainin mo pa ba ang hindi niya ibibigay? Yung gagastusin mo pa ba ang hindi niya ibibigay? Mga kapatid, God is very much willing to provide para sa lahat ng ating pangangailangan, pero ang Diyos ay nagdisenyo na kung may kailangan ka, tumawag ka sa Kanya. Kung may kailangan ka, lumapit ka sa Kanya. Kung may kailangan ka, humingi ka sa Kanya. At sinasabi po niya na paghihingi ka, humingi ka ng may pananampalataya, sapagkat ang sino man na mayroong pagdadalawang isip, a double-minded man is unstable in all his ways, at wag isipin ng sino man na siya ay tatanggap sa Panginoon kung nagdududa siya sa Panginoon. Ang Diyos o nag-ooperate sa pamagitan ng pananampalataya. Kita nyo po, aralin nyo po yung Bible. Sino po hindi nakapasok sa Promised Land? Eh di yung mga nagdududa po sa Kanya, yung nagdadalawang isip sa Kanya. Samantalang yun po ang pangako ng Diyos sa kanila. Pero bakit? Hindi po natutuwa ang Diyos pagka pinagdududahan mo siya. Kaya sa Hebrews chapter 3, aralin niyo pong mabuti ang totoong dahilan kung bakit ang ilan sa mga generation ni Moses ay hindi nakapasok sa Promised Land. Tinukoy po ng Hebrews chapter 3 ang totoong problema nila. Therefore, hindi sila nakapasok because of unbelief. The same thing is true that in our prayer, hindi ka sasagutin ng Diyos kung ikaw ay duda sa Kanya, kung hindi ka nagtitiwalang lubos sa Kanya. Kaya importante po ang pananampalataya sa ating pong panalangin. Mga kapatid, mga Kristiyano, nakita po natin ang sabi ng Diyos, call unto me the asking privilege, and I will answer thee the assuring promise. At narito na po ang exciting, mga kapatid, na marami sa atin napatunayan na yan. Na sa panalangin natin, we experience already that in our prayers, yung hindi ka panipaniwala sa marami po, mga kapatid, makikita nyo po na talagang ang Diyos po ay nagpakita, nagpahayag ng kanyang kagilagilalas na kilos at gawa. Sa prayer natin, mga kapatid, tayo po'y nagiging instrumento ng Panginoon para ma-manifest yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kagilagilalas na kapangyarihan. Yung bang mga imposible na nagiging posible, yung bang mahirap na nagiging madali kapag ka Diyos ang pinag-usapan po natin. So the amazing power, mga kapatid, the asking privilege, the assuring promise, and the amazing power. Ang sabi po nung later part, dun pong second part nung talata, and I will shew thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Yung bang mga may cancer na sa doktor po, sinabing mahirap na, parang napaka-imposible na, pero sa kapangyarihan at sa pribilehyo ng panalangin by faith, dahil sa masasabi po nating pangako ng Diyos, kagilagilalas na patotoo na ang imposible sa tao ay naging posible. Isipin nyo na po yung mga difficult situation nyo sa buhay. Isipin nyo na po yung parang tila imposible na sa kalagayan mo ay maging maayos pa. And then yung imposible yan, gusto kong sabihin sa inyo na yan po ang masasabi po nating specialization ng Panginoon. Yes, talagang yan po ang pagiging masasabi nating dalubhasa ng Panginoon. Yung mga wala ng pag-asa, yung mga imposible na sa tao. Why? Because one of the reasons why God is answering our prayer to manifest His power.
His amazing power. And I am telling you, pwede tayong maging instrumento ng Panginoon at particular sa ating prayer life, i-enjoy po natin because sa prayer natin, magugulat kayo sa kung ano ang po pwedeng i-accomplish ng Panginoon. Ang gusto lang talaga ng Diyos, siya ang tingnan mo, siya ang pangawakan mo, siya ang tawagan mo, siya ang pagtiwalaan mo. Call unto me, asking privilege, and I will answer thee, assuring promise, and shew thee great and mighty things, which thou knowest not, the amazing power of God. At ito po ang challenge ko sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, mga minamahal, lagi pag binabalikan ko kung saan kami dinampot ng Panginoon, pag binabalikan ko kung paano nag-operate ang Diyos sa buhay namin, maraming mga sitwasyon po, mga Kristiyano, na kung saan nilagay po kami ng Diyos, mga kapatid, doon sa idea po na talagang, sabi nga, yung mga tao, sinasabi, anong mangyayari sa buhay mo? 'Di ba? Anong mangyayari sa buhay mo? Yan po ang sinasabi ng mga tao. 'Di ba? And in fact, ang masakit dito, katulong ka pa ng mga tao dahil ikaw din mismo nabubuhay ka sa paningin, ano nga mangyayari sa buhay ko? Mga Kristiyano, mga minamahal, bakit hindi po natin tingnan yung pong kalagayan na sa usapan ng prayer, hindi po yung magagawa natin, kundi kung ano ang magagawa ng Diyos. Sa usapang Christian life, it is better to consider what God can do, hindi doon sa kung ano yung magagawa natin. Kasi pag tumingin tayo sa magagawa natin, limitado, laging may hangganan po yan. Pero kapag ka ang Diyos ang pinag-usapan natin, hindi natin mahahangganan ang Diyos sa kaya niyang gawin. Sa pangangailangan mo, grabe, matindi to pong pangangailangan namin. Talagang sa tingin ko po, sa usapang tao, mukhang hindi na kami makakaraos dito, hindi na kami makakaangat dito. Mga kapatid, usapang tao yun. Pero usapang sa Diyos na nagbigay sa inang pribilehiyo na bilang anak niya, tumawag ka sa kanya at tumiyak sa kanyang pangako, nasasagot siya sa iyo. At hindi lang yun ang kanyang ipinangako, nasasagot siya, kundi magpapakita siya ng mga kagilagilalas na bagay. Kaya yung mga kakainin natin sa araw-araw, hindi pa kagilagilalas yan, mga kapatid. So we need to reach that level ng ating spiritual life, ng ating prayer life, na talagang ang pinag-uusapan na, yung ang makikita, the amazing power of God, kung paano siya gumagawa. Naalala niyo po ba nung nagkaroon ng problema sa panahon po ni Daniel, na yung hari po, siya na naginip, laki ng problema niya, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Pero mga kapatid, isipin niyo po kung paano napaka-imposible naman na yung mismong nanaginip, hindi niya maalala yung panaginip niya. Tapos ikaw na wala ka namang kinalaman sa kanyang tulog at panaginip, ang gugustuhin niya, ikaw ang makapagpaalala ng panaginip niya. Well, sabi ko nga, ang trabaho po nila mag-interpret ng panaginip. Yun po yung kanilang trabaho. Kumbaga, yun po yung kakayahan nila, yung mag-interpret ng pong dreams, mga kapatid. Pero yung magpaalala kung ano na panaginipan ng isang tao, hindi po nila trabaho yan. So, pero itong haring ito, napaka masasabi nating unreasonable. Siya na naginip, hindi niya maalala, tapos gusto niya, may makapagpaalala sa kanya ng panaginip niya. At ang masakit pa dito, nagbigay siya ng deklarasyon na kapag ka hindi po na ipaalala ang panaginip niya, ako, papatayin po sila, mga kapatid. And if you are one of them, just try to imagine how difficult is that situation. So, gusto ko ilarawan nyo to sa mga difficult situations sa buhay nyo. Because humanly speaking, that is very impossible to happen. Na ikaw ang magpapaalala, uy, ang napanaginipan mo, ganito. Di ba, sana kung naikwento muna sa iyo, bago niya nakalimutan. Pero ang problema, siya na naginip, hindi niya maalala yung panaginip niya, tapos gusto niya na yung mga tao sa paligid niya, particular, yung mga piling tao, maipaalala yung panaginip niya. So, yung pag-i-interpret ng dream, kaya nila yon, sapagkat yun po talaga ang forte po nila. Pero yung magitag pagpaalala kung ano ang napanaginipan, hindi po yan ang kanila pong naging forte, mga kapatid. But listen, ano pong ginawa po ni Daniel? Prayer meeting. He conducted prayer meeting, mga kapatid. Tinawag niya yung mga kasamahan po niya, nagpray po sila, na i-reveal ng Panginoon because humanly speaking, napaka-imposible na. Kaya ngayon, mga kapatid, sa challenge ng ating pong mensaheng ito, di ba, bakit hindi mo subukan, naisipin? Yung sitwasyon mo na yan, na parang sitwasyon po nung panahon nila, na parang sa usapang tao, imposible po yan. But listen,
Once na ikaw ay nagpray, ang imposible, magiging posible. Ang mahirap, makakaya, mga kapatid. So they prayed. And then, ano ginawa ng Panginoon? And that is amazing. That is amazing. Lalong nagilalas yung pong, alam nyo, minsan kasi, kung ang mga magiging usapin sa ating prayer life ay mga ordinary, yung mga common, mga kapatid, hindi mo gaanong makita kung gaano kagaling ang Diyos eh. So kaya for me, in enjoying our prayer life, maging instrumento tayo para sa manifestation ng amazing power of God. Let us enjoy our prayer life. Okay? The asking privilege, call unto me. The assuring promise, and I will answer thee. The amazing power, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Sinasabi mo, matagal ka ng Kristiyano, meron ka na bang maipapatotoo na sa prayer life mo, you experience the amazing power of God? Naku, grabe po. Sa buhay ko po, meron pong hindi ko makakalimutan na parang hindi na po re-resolba ng mga sitwasyon ko sa buhay na problema ko. Pero grabe, doon ko na-enjoy na meron nga pala tayong privilege. Talagang sa prayer po, ako mismo hindi makapaniwala. And that is actually very exciting to experience that, mga kapatid, na sa prayer life natin, nagpe-pray tayo, na kung tutuusin, alam natin na sa typical na isip natin, imposible, pero we exercise our faith, tinawagan po natin ang Panginoon, and the only thing that you have in mind, na itong imposibleng to, Diyos lang ang solusyon dito, and then, dinala mo sa prayer, at yung prayer mo, ay talagang may kalakip na pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Heto ka ngayon, nagpapatotoo ka. Ay, alam niyo po, sa totoo lang, kung ako lang po talaga noon, but because of the Spirit na gumagabay po sa akin, talagang inilapit ko sa Diyos ang aking kalagayan, ang aking sitwasyon na imposible, but hey, heto ko ngayon. Sinasabi ko po sa inyo, talagang iba. Kaya yung tanong na, ikaw ba'y nagpe-pray? Alright, maybe your answer is yes. Pero na-experience mo na ba yung amazing power of God? Na-reach mo na ba yung level na sa prayer mo, talagang yung amazing power of God? Yung sinabi pong, and shew the great and mighty things which thou knowest not? Yung bang ikaw mismo, hindi ko matanto, hindi ko maipaliwanag, paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Mga kapatid, mas maa-appreciate nyo po ito kung mas makaka-relate kayo sa akin if naranasan nyo na po yan. At kung hindi pa, I am encouraging every one of you this morning. Why not enjoy our prayer life? Doon sa idea po, mga kapatid, na i-challenge natin ang Panginoon. Or, para sa akin, mas tama sabihin, i-challenge natin yung faith natin sa Panginoon. Na yung sinasabi mong mahirap, sa Kanya ka mga hawakan. Sa Kanya ka magtitiwala. Mga kapatid, kamusta ang prayer life po natin? Okay? Napaka-privilege natin. Anak tayo ng Diyos. Pwede tayong tumawag sa Kanya. Yun ang pribileyo na binigyan niya sa atin. Na-enjoy ba natin? Na-exercise ba natin, mga kapatid? Na-enjoy ba natin? Nagagamit ba natin yung pong ating privilege, mga kapatid? Ang tanong na napakaganda, talaga bang sa buhay mo, nahayag na, naranasan mo na, the amazing power of God? I hope and I pray na ngayong umaga, muli po, pinagpala tayo ng Panginoon. Pinaalalahanan at tinuruan. Let us pray. Our gracious loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for this wonderful reminder, O God. We need this reminder, Lord. Thank you. Even sa rebuke na nakapaloob sa pagtuturong ito. Sapagkat kadalasan po, sinasabi lang naming prayer, pero hanggang doon lang po kami sa iniisip namin. Baka ito'y po pwedeng mangyari, baka naman ibigay ng Diyos, na nakita namin sa pag-aaral na hindi dapat ganun ang kaisipan. Dapat po tiwalang sasagutin kami ng Panginoon. Talagang buong pananalig na pinangahawakan namin na ikaw ay Diyos na sumasagot sa panalangin. Lord, I pray na ang bawat isa po na nakapakinig ngayon, natulungan po ng mensaheng ito upang umangat ang antas ng aming pong prayer life. May we realize that it is really great and wonderful to be given this great privilege that you being our Father, anytime we can cry, Abba. We can cry to you, Abba, Father. So please, Lord, palakasin mo po ang aming prayer life.
palakasin mo po ang aming pananampalataya. At nawa ang panalangin namin ay maging pagkakataon ng pagpapatotoo ng iyong kagila-gilalas na kapangyarihan. Kaya dakilang Diyos, kung paano pong sa buhay ng iyong lingkod, alam mo po na nung tawagin mo ako, nandoon ang mga negatibong kaisipan ko. Nandoon po ang aking pong pagtingin lagi sa kakulangan ko, Panginoon. And I praise you, Heavenly Father, because gumamit ka ng mga tao para mag-grow ako spiritually at maging sa aspeto ng buhay pananalangin. Nakita ko po that it is really true, Heavenly Father. It is true na talagang ang panalangin ay po pwedeng maging pagkakataon upang mamanifest ang iyo pong kagilagilalas na kapangyarihan. Salamat po, Ama. At nawa, ito po ay nag-angat ng espiritu ng bawat isa po sa amin, nagbigay ng lakas ng loob at pag-asa sa amin na yung mga nakikita namin, yung mga by sight, amin pong naiisip na imposible na, dakilang Diyos. Nawa, sa kalooban mo, sa gabay mo, at sa pagtuturo mo, ito po ay amin pong natutunan ngayon. Again, thank you so much, Heavenly Father. Pagalingin mo po ang lahat ng mga may karamdaman, palakasin mo po ang mga nangihina, liwanagan mo po ang mga nako-confuse, Panginoon, panatagin mo po ang mga may kabagabagan, at pagpalain mo po ang lahat ng gawa ng aming kamay ayon sa iyo pong kalooban. Again, we praise you, Lord. We thank you, Lord. We honor you, Lord. May you continue to bless this ministry, O God. Inaalala rin po namin sa iyo ang presenting sitwasyon po ng nanay po nila Sister Cherry, na nawa maging maayos po ang kanilang kalagayan doon sa heart center at gumaling po ang kanilang nanay. Sa iyo po namin ipinagtitiwalang lubos, maging ang amin pong mga kapatid na namatayan, ang comfort po sa pamilya po nila Ma'am Rose Tanda, Panginoon, hiling po namin, aliwin mo po sila sa kalagayang ito. Salamat po sapagkat may Diyos kaming mapangahawakan, may Diyos kaming matatawagan, at may Diyos kami na napakamakapangyarihan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so praise the Lord.